Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Electrical symbols na gamit sa residential wiring, yan ang topic natin. Karamihan ng mga videos na naggawa ko na para makatulong sa karaniwang electrician sa ating bansa na mag-wiring ng bahay. Dahil kadalasan, karamihan sa atin, wala namang formal training. Kayang-kaya nating magbigay ng kuryente. Pero may kakulangan at hindi naaayon sa mga rules na sinasaad sa Philippine Electrical Codebook. Marami pa sana akong gustong ibigay na tips sa inyo sa residential wiring. Pero naisip ko rin, magturo muna din ng paano gumawa at saka magbasa ng mga electrical drawings at diagram. Umpisahan natin, alamin muna ano yung mga electrical symbols na gamit sa mga electrical elements na ginagamit natin sa ating sa residential wiring. Nang sa gayon, mabasa natin at ma-implement ng tama yung mga electrical drawings at diagram na napapaloob sa architectural plan. So, halimbawa, binigyan tayo ni engineer ng architectural plan. Ano to? Engineer? Plano? Bukas din. Naku, patay tayo dyan. Hay! Plano nga oh! Nako! Yan oh! Tara, basahin natin. Gawa natin ng drawing. Ito ang plano ng bahay na kakabitan natin ng electrical installation. Ito ang flat plan, northern elevation, bungalow lang siya. Ito ang west elevation. Meron tayong schedule ng ating main service panel, panel A, tapos may sub-panel B tayo. Schedule ng ating mga special purpose outlet, ito. Kaso nakalagay dyan. Southern elevation, may schedule tayo ng mga bintana, tsaka ng mga pinto. East elevation, meron tayong schedule din ng ating mga ikakabit na mga cabinet sa floor area. Sa bathroom, sa kitchen, at saka sa ibang parte pa ng bahay. Ito ang blankong floor space area. Sa first floor, storage, basement, storage, workshop, recreation room, utility room. Tapos unexcavated yung dalawang yon. Pagdating naman sa first floor, ayan ang blankong plano pa. Bedroom, bath, living room, porch, dining area, kitchen, garage. May hallway tayo. Ito, sa first floor, nilagay na yung mga pinto tsaka ang mga bintana. Yan ang schedule niya. Pati yung mga lababo, mga inidoro, nakalagay na riyan. Ito naman sa sa basement. So, recreation room, workshop, kung ano man, yung mga kailangan, water heater, ayan ang schedule. Tapos, meron tayong cross-sectional area. Basement, first floor. Ito, magkakabit na tayo ng ating electrical installation. Ayan ang legend. So, makita nyo, ayan ang ikakabit natin. Oh. Mga fluorescent light, kinokontrol ng switch dito sa itaas. Ito naman, switch para sa abang ng electric pan, mga convenience outlet. So, yung switch dito, kinokontrol niya yung 5 ilaw, pero lahat yan may full switch itong mga to. Yan, ang plano sa basement. Andito ang legend. Ito ngayon, ang pinaka bakbakan natin ng kabitan ng kuryente. Ayan ang plano.
Diyan tayo magkakabit ng marami nating wiring. So makita nyo mga switch leg, kung aning switch ang nagko-control sa ilaw. Susundan natin yan. Mga receptacle outlets, special purpose outlets, yan ang kakabit natin. Tapos finally, may swimming pool So, ito ang plano ng pagkakabit ng mga electrical device sa palibot ng swimming pool. Okay? So, ang una nating tatalakayin, magbasa ng electrical symbols. Para magawa natin ng electrical installation na nakadrawing sa architectural plan, kailangan may idea tayo sa mga symbol ng mga elemento, device at equipment na napapaloob sa electrical installation drawing. Mag-umpisa tayo sa mga outlet, particular dito sa mga lighting outlet. May 3 column yan. Ito, una yung pangalan ng outlet. Pangalawa, yung symbol pag nakakabit siya sa ceiling at yung nasa pinakang kanan, yung symbol niya pagka nakakabit siya sa dingding. So, umpisa na natin, zoom lang natin. Tapos mabilis lang natin dadaanan para makarami tayo. Ito, unahin natin ang simbolo ng surface mounted na ilaw. Bilog lang o kaya ganyan, may mga linya sa labas. Kapag nakakabit sa wall, parang may mga paa. So, pagka merong pull switch, merong PS na nakalagay OS. Tapos pag naka-recess, either yung bilog, lagyan natin ng R, ng dash line o i-encase natin siya sa dotted line na square. Tapos surface mounted fluorescent, ganyan. Recessed, may dash line sa gitna, diagonal line. Ganito naman kung may hilera ng fluorescent, recessed, at saka nakalagay sa surface. Tapos dito na tayo sa mga outlet. So, merong surface, yung nakaangat, meron tayong recessed, may blanco, tapos meron tayong low voltage na outlet, tsaka junction box lang. Dito naman tayo sa mga receptacle outlet. Ito, SPO, single receptacle outlet. Tapos duplex, triplex. Tapos meron tayong split wired. Hindi masyadong gamit ito sa Pilipinas. Clothes dryer kasi meron siyang ground. Exhaust fan outlet, clock outlet, floor outlet. Tapos, pag binaba natin pa yan, meron tayong apat na outlet. So, meron tayong weatherproof. Pagka may GFCI yung ating receptacle outlet, ayan, nakasulat sa kanya GFCI. Tapos, ano pa to? Sa mga floor outlets naman ito. Tsaka ito, range outlet. Ngayon, dito tayo sa switch symbols na nagko-control sa ilaw. Minsan sa receptacle outlet din. At saka circuiting, yung line na nagko-connect sa ating switch sa ilaw o kaya sa mga receptacle na pagsusunod-sunurin natin. Yan ang circuiting lines. So, umpisahan natin ang ating switch symbols. Ang pangalan at saka ang kanyang symbol, ito nasa kaliwa. Single switch. Pagka double pole switch, may subscript na 2. 3-way switch, subscript na 3. 4-way switch, subscript na 4. Door switch, dimmer. So, ayan, iba-ibang klase ng switch. Low voltage switch. Occupancy sensor. Switch na may pilot light, timer switch, variable switch, weatherproof na switch. Circuiting symbols naman tayo. Itong ating symbol, ayan ang ibig sabihin yan. Sa kanan, home run, papunta sa panel, number of arrows indicating number of circuits, yun yung arrow na yun, so 2 circuit. Full slash indicates ungrounded hot. So, may yun, full slash. Tapos half slash
meron siyang grounded conductor. Yun nga palang letter o yung number, yun ang indication ng circuit kung saan makahanap natin yun sa panel. Tapos, kung wala namang slash, edi ibig sabihin nun, isang neutral o isang grounded conductor. Tapos diretsong linya lang, walang dash. Straight line naman, walang arrow, branch circuit. So, ganun din, full slash, ungrounded conductor, half slash, grounded conductor. Tapos yung dalawang dot na yun, grounding conductors yun. Pagka walang slash na nakalagay, diretso lang, one hot, one neutral o one grounded conductor. Para mabilis lang at makatapos na tayo. Solid line, wiring concealed sa finished area o kaya exposed sa unfinished area. Dash line, ito umaandar sa mga linya na pinatatakbo natin sa ilalim ng sahig. Tapos merong circle na off na walang laman sa loob, conduit turning up. Merong solid circle sa dulo, conduit turning down. Tapos ito, nakasulat ganyan, conduit only. So, walang laman. At ito ang pinakamahalaga, yung switch leg natin, nagko-connect ng switch sa mga outlets. Ito ang ating control points. Ko-control ng switch sa ilaw o kaya switch sa receptacle. O ngayon, handa na tayong gumawa ng ating mga electrical wiring diagrams galing dun sa pinakita natin na architectural plan. Ang ituturo ko sa inyo, paggawa ng conduit plan, wiring diagram at ladder diagram na siyang itinuturo sa mga trade school sa Amerika. Yan, gagawin nating international standard yung mga drawing nyo para ma-impress pati natin si engineer. So, umpisa natin mag-practice nung mga practice sample na binibigay sa laboratory sa Amerika pagka pumasok ka ng trade school. Ito mga conduit plan. Magpa-practice tayo, mga siyam na practice yan. Okay? Tapos, mula dyan sa conduit plan na yan, makakagawa tayo ng ating wiring plan, ladder diagram, at saka wiring diagram. Ganito. Yan ang ituturo ko sa inyo. Sundan niyo yung mga series. Meron tayong mga siyam o 10 practice. Dahan-dahan kong tuturo sa inyo yan. Zoom lang natin. Pakita ko sa inyo. Ito, ang tawag natin dyan ay conduit plan. So, meron tayong job 1. Yan, mga practice natin. Job number 2, para yung bawat kwarto na living room, kitchen, bedroom, magawa natin ng mga plano. Job number 4. Ito, nalagyan ko na kagad ng wiring plan. So, job number 6, pakomplikado ng pakomplikado. So, job number 8. Mula dyan sa conduit plan, makakagawa tayo ng ating wiring plan. Ayan, dun sa ating sirketo, nilagay na natin ganong karami yung ating mga wires na ilalagay sa loob ng conduit na pumupunta sa bawat ilaw at saka sa bawat switch. Ito naman yung ladder diagram. Ito magsasabi sa atin ng logic nung ating ginawang mga connection. Itong pinaka-importante sa lahat dahil nandito yung common sense nung ating ginawa na instalasyon na koneksyon. At ito naman yung ating magiging aktual na wiring ng ating mga conductor sa loob ng conduit. Ayan. So, job number 7. Ito yung ating ladder diagram. Parang ang dali. Pero pagka kinabit na nagiging komplikado. Kaya nga, dapat, marunong tayo ng 3 klase ng drawing na to. Dadali ang buhay natin yan. Pati kung maturuan natin yung katulong natin sa pagwa-wiring, bibigay din lang natin sa kanya yung drawing. Masusundan na niya, hindi natin kailangang mayat-maya sinusupervise. Yan. Kasama yan sa series natin na gagawin. Okay? Sundan nyo tong series ko. Paano gumawa ng mga
electrical wiring diagram, conduit plan, wiring diagram, at saka ladder diagram. So, maganda ito. May series akong gagawin para makita ninyo at makagawa kayo ng mga drawing ng mga electrical na plano. Tapos, gagawin ko rin, papakita ko sa inyo mismo sa actual kung paano ginagawa ang wiring nito. So, abangan nyo to, maganda to. Sunod-sunod natin gagawin. Makakatulong sa inyo. So, kung nagustuhan ninyo at susundan ninyo ako, ang request ko, i-like nyo rin, i-share, at saka mag-subscribe kayo sa aking channel para mas marami pa kayong makuhang mga kaalaman na may value. So, maraming salamat.